Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading, and this is for the sign of Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Sagi at yung mga bago po nating mga viewers. Tignan po natin kung ano po yung message o mensahe na makukuha po natin ngayon para kay Sagi. No one compares. You are mine. Unclear. Bottom niya is emotional intimacy. Okay, Sagi, ang sinasabi dito, no one compares. No matter how many people I've met and experienced, no matter how many people I've met and experiences I have, there's no one who compares to you. Wow. Kaiba-iba ka daw, Sagi. Kaiba-iba ka talaga. Sabi dito, you're mine. I get so pissed knowing other people can have you now. Is it toxic? Yeah. IDC. I want the world to know you're mine. So, kung ba naiinis siya, no? Pag nakikita niya na yung ibang tao, pwede kang maging kanila. Ang gusto niya, mapunta ikaw sa kanya. So, kung ba parang inaangkin ka niya, no? He wanted you to be kayo, maging kayong dalawa. And unclear, I don't know how I feel about this connection anymore. Okay? So, medyo nagkakaroon ka na ng doubts or parang kina-question mo na yung relationship kasi may mga bagay na hindi na maliwanag para sa'yo yung connection na ito. Kaya nagkakaroon ng kaguluhan sa iyong pag-iisip, no? Hindi na maliwanag, hindi na wala na clarity kung ano ba talaga. Then emotional intimacy, I'm afraid to truly open up to you. Being raw and authentic with my emotions is something I'm still working on. Yung person na to has difficulty opening up to be authentic, yung parang maging totoo lang, sa totoo lang towards you. Para masabi niya kung ano talaga siya, sino siya, ano yung nasa kanyang damdamin. Hindi madali para sa kanya mag-open up. Maybe because marami siyang bagay na gustong itago, no? Isikreto. Hindi pa siya handa o wala siyang lakas ng loob para i-share sa iyo yung kanyang mga nakaraan, yung kanyang damdamin, mga kanyang pinagdaanan, at yung nararamdaman niya para sa iyo, if it's something to do with yung emotions niya towards you. Okay? So, tingnan natin sa tarot kung ano yung energy na mapipick up natin for Sagi. We have the 7 of Wands, the 4 of Swords, the 3 of Swords, the 3 of Cups, and the King of Cups. Bottom niya, Sagi, is the 3 of Pentacles. 3 is such a prominent number dito. Sagi, we have 3 of Swords, 3 of Cups, and the 3 of Coins or Pentacles.
significant yung 3. 3 of Pentacles kasi this is working together, trying to be in harmony with your person. Magkasundo kayo, magkaroon kayo ng kooperasyon sa isa't isa. Magkasundo para sa isang goal, yung goal nyo na sa inyong relationship. That is your goal, to have a very balanced, happy, contented, satisfied relationship. Okay? So, yung nakikita mo kasi na paano nga ba tayo magkakaroon ng harmony is because with the Ace of Pentacles, ito yung nagpapakita na seryoso naman ako. I'm serious with my offer. I wanted a new beginning pagdating sa ating relationship. At hindi lang yung basta-basta new beginning, kung hindi, equal pa. May equal give and take, Gusto ko in harmony, something very serious, and may equal give and take, which is what the 2 of Cups is. Pantay, equal. Because you are my soulmate. Ang tingin ko sa'yo, ikaw yung aking person. Ikaw yung aking the one. Okay? Now, yung first card mo dito, Saji, is the 7 of Wands. Medyo meron kang, kung gawa parang pinoprotektahan dito. It could be you, your emotion, or something else. So, you will clarify kung ano yung pinoprotektahan mo dito. Kasi, yung naging challenge is, I think you were asking na magpahinga muna to have a break, sa relationship na to. Kasi yung nangyari is, imbes na maayos nyo yung, kung ano man yung issue nyo dito, wala lang, lalo kayo nasaktan sa isa't isa. Hindi kasi madali na yung magkaroon ng space. You let the other person go for a while without any communication, yung mga ganon. Ang nararamdaman mo kasi dun is, of course, you miss the person. Then you have parang negative thoughts about what's happening, kung bakit nga gano'n na siya. So, nababago na lahat, di ba? Nagdadagdag ng stress or anxiety sa iyo. Ang gusto mo lang is, of course, maging masaya kayong dalawa. To celebrate, to always, happy and dating and enjoying each other's company. And ang outcome, of course, is love, Yung love nyo sa isa't isa, totoo at matindi. So, tingnan natin, bakit andito yung 7 of Wands? Bakit andito yung 7 of Wands? We have the 10 of Wands, the Moon, and the 10 of Swords. Ano yung pinagpoprotektahan mo dito, Sagittarius? I think you had enough. Kung gaba parang tama na. Sobra na. Pagod na ako. Nahihirapan na ako. Nagugulan ako dahil meron akong mga bagay na hindi naiintindihan. Something unclear. Hindi ko na naiintindihan yung takbo ng relationship natin. Kaya parang gusto ko nang tapusin. Nagugulan na kasi ako eh. Kaya kung gaba parang ito yung tinitignan mo, You're trying to protect the relationship na bakit natin to gagawin? Bakit ganon? This could be either you or your person na trying to,
defend the relationship na hindi pa to ganito. Bakit ka nalilito? Ano yung bagay na hindi mo naiintindihan? Mag-usap tayo. Mag-usap tayo. Ano ba hindi mo naiintindihan? Ano ba yung magulo? Para naman hindi ka nahihirapan. Diba? Yun yung ginagawa mo noon sa past. Bakit andito yung Four of Swords? Dito yung Four of Swords. Wow, we have the Devil. The Knight of Wands. And the Knight of Cups. Yung naging problem kasi is, sabi mo, I need space. I need time off. Kailangan ko mag-isa. Kailangan ko makapag-isip. Para ma-clear ko yung aking isipan, yung mga bagay na hindi ko naintindihan, mas mapag-isipan ko pa. And anong nangyayari kasi dito is, there is something that is toxic that's happening sa relationship nyo. No? Very toxic. Maybe because yung energy na lumalabas dito is in and out, no? Yung bukas, ngayon, okay, bukas hindi. Mag-aayos tayo, bukas, hindi na naman tayo magkasundo. Ang gusto mo consistent sa pagmamahal. Hindi yung ganitong magulo. Consistent lang. Kaya siguro nagiging toxic yung relationship. Kasi nga yung energy na minsan okay, minsan hindi. Minsan okay, minsan hindi. Minsan nandyan, minsan wala. Minsan nandyan, minsan wala. Yun yung kung gaba parang pinapahinga mo muna yung pakikipagrelasyon mo dito sa tao mo kasi hindi na nga maganda para sa'yo, no? Hindi na nagiging maganda yung outcome para sa'yo. Bakit andito yung Three of Swords? Bakit andito yung Three of Swords? We have the High Priestess, the Hermit, and the Five of Wands. Bakit ka nagkaroon ng heartache? Nasaktan ka no? Kasi, sabi ng intuition mo at saka yung kung paano mo pinag-isipan mabuti itong bagay na to. Lalo lang nagkaroon ng gulo Your intuition supposed to help you find the answer. But somehow it brought out conflicts. Kaguluhan. Kaya nagkaroon ng heartache. Bakit andito yung Three of Cups? You have the Ace of Wands, the Three of Wands, and the Five of Pentacles. Gusto mo lang naman talaga mag-enjoy kayo pareho, mag-celebrate, Pero ang nangyayari nga is, of course, you have your new beginning. Gusto mo magkaroon ng new beginning passionately. But somehow, iniintay mo to na mangyari. Parang walang action. Pero gusto mo ka sana may action. Kasi ang nangyayari is pakiramdam mo o ang ginawa o naging outcome is naiwan ka lang, no? Hindi ka nabigyan ng proper love and attention. Hindi ka nabigyan ng tamang o nararapat na
pagmamahal at pag-aruga sa'yo. Iniwan ka, kung gabay binaliwala ka dito, no? With the Five of Pentacles. Giintay ka na magkaroon ng panibagong pag-uumpisa, something that's very passionate. That's why you wanted things to be, magkaroon ng reconciliation, maayos, to go back and yung dating, mag-enjoy, celebrate, ganon. Pero ang outcome is naging yung instead na magkaroon ng panibagong mainit na pag-uumpisa, lalong hindi ka napansin, lalo kang hindi binigyan ng ang tawag mo doon, ng aruga. Kasi, tamo naman, nagkaroon ka ng heartache kasi merong kaguluhan, may conflict. Ano naging conflict? Iniwan ka. Nagkagulo. Bakit andito yung King of Cups? Bakit andito yung King of Cups? We have the Four of Cups, the Ten of Cups, and the Four of Wands. Ang gusto mong outcome kasi is yung punong-puno ng pagmamahal. Pero ang pakiramdam mo, yung love o yung offer of love na binibigay mo, hindi naman pinapansin. Hindi binibigyan ng importansya. Kaya yung possibility na for you to be happy with this person at magkaroon ng matatag na umpisa, alam mo, ito yung wini-wish mo. This is what you wanted. Pero, kasi nga, yung offer of love na binibigay sa'yo, parang pinag-iisipan mo pa, parang hindi ka sure. As hindi ka clear kung ano na nangyayari. Though, ang sinasabi sa'yo naman dito, magiging maligaya ka, magiging matatag yung relationship. Pero parang hindi ka maniwala. Hindi ka sold. Parang hindi ka believe na mangyayari to. You have your doubts. Do alam mo namang mahal ka. Kasi ang focus mo kasi dito is, yung love na ino-offer sa'yo dito, ang focus mo yung nakaraan yung mga nangyari before. Which is hindi naman dapat na, kaya nga sinasabi sa'yo, huwag mong tignan yan. Huwag kalimutan mo na yung nakaraan. Kasi, magiging masaya ka naman with the Ten of Cups. At sure ka dito na stable tong relationship na to. Na ito yung patungo sa marriage. Magkakatotoo ba to? Na, talagang bang magiging masaya siya with this person? Would it be a wish come true with this person? Yes, Queen of Cups. Which is kamach na Yes, mahal ka naman niya Totoo. I guess ayusin mo lang yung pag-iisip mo. Baka, there's things na hindi ka maliwanag sa isip mo, kaya nangyayari to. Kaya nga, there's something toxic about this. Kaya, maybe you're being influenced by that negative thoughts na alsin mo yon, yung devil energy na to. Tuluyan ba itong dalawa? Saji, tsaka yung person niya. Yes, magkakatuluyan kayo. Hindi kayo magle-let go sa isa't isa. I think you really love each other. Kailan yung timing po nito? Sinasabi na yun, stay positive about it. And don't lose hope. Huwag ka muna mawala ng pag-asa. Stay positive. It will happen. You just need to, siguro nga, kasi nga, I think this more of yung mindset mo. Pag nabago mo yung pag-iisip mo, being
staying positive. Alsin mo itong hindi clear na to. Always have that positive, yung hope sa sarili mo na, yung pag-asa na talaga magiging maayos to. This will happen. These two cards are beautiful cards. 10 of Cups and the 4 of Wands. Masaya tong dalawang to. Mangyayari to kung babaguhin mo yung mindset mo. Yung pag-iisip mo towards this relationship. Okay? Tignan natin kung ano pang message. Choose love. You always have choice. Make yours with love. Diba? Choose love. Piliin mo yung pagmamahal. Don't decide to go. Kasi nga may love eh. Diba sabi sa inyo, andito yung Queen and King of Cups. May love naman. Alsin mo lang tong devil energy na to. Alsin mo tong nagbibigay sa'yo ng negative thoughts. Yung mga bagay na hindi maliwanag sa'yo, alsin mo yan. Alam mo naman na yung person mo is really something else. No? I mean, siya yung para talaga sa'yo. Just have to believe. Okay? I hope nakatulong ito sa'yo, Saji. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.